Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Puri ng Panginoon sa araw na ito na Kanyang binigay sa atin upang muli ay tayo makapakinig ng Kanyang salita. Amen. So, before po ang pag-deliver ng ating pastor, so, babasahin ko po muna yung scriptures na ating pag-aaralan po ngayon sa araw na ito. Amen. So, kung may Bible po kayo, yung passage po natin, doon po matatagpuan sa Romans chapter 3, verse 23 to 24. 23 to 26 po. Amen. Romans chapter 3, verse 23 to 26. Amen. Ito pong sinasabi ng salita ng Lord sa Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. 24. And are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. 25 po. God presented Him as a sacrifice of atonement through faith in His blood. He did this to demonstrate His justice, because in His forbearance He had left the sins committed beforehand unpunished. And sa last verse po sa 26, He did it to demonstrate His justice at the present time, so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. Amen. So purihin po ang salita ng Panginoon. Atin pong pakinggan ang mensahe ng Lord sa araw na ito ng ating ng kanyang lingkod, ng ating pastor. Amen. Si Pastor Aaron. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Hallelujah! Palakpakan nga natin sa Lord, mga kapatid. Amen! Magandang umaga sa inyong lahat. Hallelujah! GSRK Abu Dhabi. Sa aming mga kaibigan na nanonood, mga kapamilya sa Pilipinas. At sa mga nagpupugi ang mga men of God sa harap ko, si Brother Ranel, praise God. Si Brother Ervin, si Brother Chris, Brother Gardy. Salamat Sis Kay, amen, sa massage. Amen. Aming mga mukha, praise God. So nakakatuwa si Lord. And then sa gilid ko, si Brad Lloyd, si Brad Alimar, si Brad Coco, si Sister Shin. Amen. At si Sis Alma dito, praise God. So mga kapatid, blessed Friday morning to all of you. Amen. Silent lang dyan si Sis Alma eh. Praise God. Nasa balcony. Praise God. So mga kapatid ko, hallelujah. Bago tayo magsimula, let's start, hallelujah, with this preaching and then prayer. Manyayaan ko lahat na yumuko. Amen. Hallelujah. Let's give time, a minute to pray to God for His anointing. Father God, magandang umaga sa iyo, Diyos. Diyan sa kalangitan, O Jesus at banal na Espiritu na namumuhay sa aming mga katawan. Salamat sa napakadakilang umaga na iyong binigay sa bawat isa sa amin. Lord, another day of grace, another day of mercy, na ginising mo kami, O Diyos, ng malakas. Walang anumang sakit. At ang importante, O Diyos, nilagay mo sa amin mga puso ang may kauhawan sa iyong salita, nananabik sa iyong presensya at na nag-aantay ng kapangyarihan na maranasan namin sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita. Lord, sa umagang ito, as a church, we give you thanks, we give you praise sa buong linggo na iyong pag-iingat, pagpapagaling, pagpapala, pagabay, O Diyos, hallelujah, sa iyong mga pabor na binigay sa amin, na hindi man kami, O Diyos, karapat dapat tumanggap, but because you love us, because you are gracious, God, Lord, salamat, hallelujah, salamat sa mga sahod na natanggap namin, kumpleto man o kulang, pero, O Lord, ang importante, hindi ka nagkukulang, O Diyos. Lord, salamat sa pagpapagaling sa aming mga kapatid, sa aming mga kapamilya. Thank you for the comfort and peace sa mga kapatid namin. May mga kapamilyang pumanaw. Lord, death is certain. But Lord, thank you for the blessed hope that after this life, you assured us of an eternal life. To those who gave their trust, to put their trust in Jesus Christ alone as our Savior and Lord. Lord, salamat sa umagang ito. Dalangin namin ang iyong paglilinis. Patuloy na paglilinis sa aming mga kasalanan, O Diyos. Hallelujah. Patawarin mo kami, O Diyos.
Lord, we are all sinners. There's no great man of God, but we are all sinners. Hallelujah. We are all servants of a great, great God. Father, sa magang ito, dalangin ko ang iyong pagpapala sa bawat isa. Anoint us all. Ihanda mo ang aming mga puso't isipan na tanggapin ang iyong salita. Masakit man ito, O Lord. Hallelujah. Nagbibigay ito ng pag-asa, ng kalakasan. Lord, tanggapin namin ito as it is. As you design it to be. O Holy Spirit, let your presence fall in our midst. Magkahiwa-hiwalay man kami, online man kami, O Diyos. Hallelujah. Nasa iba't ibang bahagi man kami ng mundong ito, Lord God. You are not bounded by distance nor time. Pagkat ikaw ang Diyos, O Diyos, hallelujah, na presente kahit saan. Father, thank you. Anoint your servant, Father Errol. Hallelujah, ang lahat ng lumabas sa aking bibig, O Diyos, ay nanggagaling lang sa iyo. O Yesu Kristo, ikaw ang maitaas. Hallelujah, sa mga salita mo ngayong umaga na iyong ihayag sa bawat isa. Hallelujah. Lord, thank you. We claim victory upon victory. Hallelujah. Glory to your name, O God. Hallelujah. 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 Your name be lifted up, O Jesus, in our midst. Hallelujah. In Jesus' name, we praise. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Magandang umaga. Hapon dyan sa iyo. Sis Lydia Corpus. Alam ko nasa Pilipinas ka. Brandy Randy. Kumusta ka dyan sa Al-Ain? Amen. Ingatan ka lagi at pagpalain ni Lord. Hallelujah. Sa aming mga kapatid dyan, hallelujah, sa Al-Ain, pagpalain kayo ni Lord, hallelujah. Amen. Sa binasa ni Brother Chris, amen, marahil ito'y napaka-familiar na sa atin. Amen. Ang bilis ng panahon, kapatid. Tapos na naman yung April, Brad Ranil. Amen. 5th Friday of April 30. Amen. So 2021, 8 buwan na naman. 8 buwan na lang ang natitira. Yung 4 tapos na. And our monthly theme, napakaganda. Now, hindi bukas, hindi kahapon, hindi sa susunod taon, kundi ngayon. Now. Magandang hapon din dyan sa iyo, Sis Ena. We miss you. Amen. Nasa Pilipinas si Sis Ena. Praise God. At nakakarinig ka ngayon ng salita ng Diyos. Amen. In God's perfect time, Sis Ena, makabalik ka din sa Abu Dhabi. Praise God. So mga kapatid, yung binasa ni Brother Chris, our text for today is Romans 3, verse 23 to 26. Amen. And the title of this preaching is, Now is the time of salvation through Christ alone. Amen. Mga kapatid, sabi sa Romans 3, verse 23 to 26, ulitin ko yung binasa ni Brother Chris. For all have sinned and fall short with the glory of God. Familiar yan sa atin. And all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Lahat daw pinawalang sala sa pamamagitan ng grasya at tabag at sa pagtutubos. Amen. Na pumarito na si Jesu Kristo. God presented Christ as a sacrifice of atonement. Amen. Siya yung naging handog para tubusin ang ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng ano? Through the shedding of His blood. Kapatid, sa pamamagitan ng pagbubo ng banal na dugo ni Jesu Kristo doon sa Kalbaryo. Ano gagawin natin? To be received by faith. Amen. Hallelujah. Tanggapin daw natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. He did this to demonstrate His righteousness. Bakit ginawa ito ng Diyos? Amen. Ang sagot, He did this, ginawa niya to para ipakita ang kanyang katwiran. Amen. God is not just good. Amen. Kung may kaibigan kang lagi nagsasabing God is good, tama yun, amen. Pero huwag natin kalimutan, God is just. Amen. Sabi dito, He did this to demonstrate His righteousness. Ipakita ang kanyang katwiran. He did it, amen, because for His forbearance, He had left the sins committed beforehand unpunished. Noon yung mga kasalanan ng tao hindi na parusahan, pero daw ngayon, amen. And He did it to demonstrate His righteousness at the present time. Ngayon, pinakita na ng Diyos kung gaano siya kabanal, kung gaano siya katuwid. So as to be just, amen. And the one who justifies, whom
those who have faith in Jesus. Amen. So mga kapatid, this text must be understand deeper. Dapat malalim ang pagkaunawa natin sa text na to. Ito hindi nangangahulugan para sa atin. This is not primarily for us, but for God. We must see His holiness, kapatid. Dapat makita natin ang kabanalan ng Diyos. Hindi lang kabanalan, kundi ang kanyang katwiran. Siya ay matuwid. Yes, God is good, but God is also just. Siya ay matuwid. And God is holy. Siya ay banal. Mga kapatid, sino ba yung sinner? Taas kamay. Amen. Kapatid, pag sinabihan mo yung kaibigan mong makasalanan ka, meron ka na ba sinabihan ng Brother Ervin na kaibigan? Sabihan mo, makasalanan ka. Di ba parang wala lang? Parang dead ma lang? Di ba si Salma? Amen. Subukan mo mamaya sa kaibigan mo, makasalanan ka. Dead ma lang. Amen? They will just take it very lightly. Parang wala lang, magaan lang. Okay, makasalanan ako. Bakit? Ikaw ba hindi nagkakasala? Di ba ganun yung mga kaibigan natin? Magaan lang. Anong gustong sabihin ni Brad Aaron? Kapatid, minsan, pag mayroong mga project sa school or may magagawin kayong outdoor sa trabaho, hindi ka gagamit ng puti, di ba? Na t-shirt, na damit. Bakit? Dumihin. Amen. Praise God. So mga kapatid, ang gustong sabihin, gagamit ka ng mga dikolor para hindi halata yung dumi. Tama? Ganon din kapatid ang kasalanan. Hanggat di mo nakikita ang kabanalan ng Diyos, di mo makita kung gaano karumi ang sarili mo sa kasalanan. Nakuha niyo mga kapatid? Para makita ng isang tao, para maunawaan ng isang tao ang kabigatan, kung gaano kabigat ang kanyang kasalanan, pagkat pag sinabi mo ka sa kanyang, sinner ka, parang wala lang. Bakit? Hindi niya alam ang kabanalan ng Diyos. Pero pag nalaman mo ang kabanalan ng Diyos, doon mo makikita ang bigat ng iyong kasalanan. Gaya ng puting damit. Pag ang suot mong puting damit, kitang-kitang dumi. Amen. Pag kita mo ang kabanalan ng Diyos, kitang-kita mo ang kasalanan, kapatid. Amen. Why? Because di nila alam. They don't know sin. Hindi nila alam ang kasalanan. Why? Because hindi nila alam ang kasalanan. They don't know the law of God. Di ba? Dati ganun tayo. Which is the Word. Ang batas ng Diyos, yung Word of God, yung pinagba-Bible studyhan natin. And why? Because they don't even know who God is. Kung sino ba talaga ang Diyos. At hindi nila makita ito sa katangian ng Diyos. Ang isang katangian ng Diyos ay Diyos na banal. Amen. Nakakasunod kayo mga kapatid. Malinaw ba? Amen. Kapatid, sino naniniwala God is righteous? God is a righteous. Matuwid! Kung ang Diyos ay matuwid, kailangan niyang humatol. Tama? Hindi pwede lahat tama. Hindi pwede lahat mali. Okay na yan. Hindi. Pag matuwid ka, kahit sa exam may mali, may tama. Amen. Pero kung walang mali sa exam, walang tama, corrupted na exam yan. Nakuha niyo mga kapatid. Okay, naniwala tayo. Nag-agree tayo, God is matuwid. God is righteous. Sino naniniwala? God is love. Amen. Praise God. So lahat tayo naniniwala, God is love. So kung ang Diyos ay pag-ibig, He must hate. Amen? Amen? Kung ang Diyos ay pag-ibig, nasusuklam din siya. He must hate. Anong gustong sabihin mo, Brad Aaron? Mahal niyo ba yung mga Israelites? Amen. Do you love the Jews? Mahal mo ba, Brad Ronald, yung mga Israelites? Amen. Kung mahal mo yung Israelites, galit ka kay Hitler. Galit ka dapat sa Holocaust. Sino nakakaalala ng Holocaust? World War First. Naalala niyo yung Hitler? Yes. Amen.
6 million Jews ang namatay. Noon, kapatid, ang population ng Israel, amen, on the First World War is 9 million. Namatay yung 6 million, almost 2/3. Naalala niyo yung pelikulang, nakita ko yun sa pelikula. Dadalhin yung mga Israelites sa termination camp ng Germany. Di ba si Hitler from Germany? Amen. Dadalhin doon, ilalagay sa chamber, ipo-poison gas, poison. Naalala niyo na? Ayun. Ang tinatawag na termination camp. Kapatid, 6 million Jews ang namatay nung panahon ni Hitler. Kapatid, isang Hitler pa lang yan. Nakuha nyo? Kung mahal mo ang Israelites, galit ka sa Holocaust. Galit ka sa pangyayaring ito. Nakuha nyo, mga kapatid? Kung matuwid ka, kung mahal mo ang katwiran, galit ka sa korap. Amen. Hallelujah. Isang Hitler pa lang yan. 6 million Jews. Amen. If tayo'y nagagalit sa mga evil men, sinong galit sa mga evil men? Tayo. Amen. Mga masasama. How much more the perfect and righteous and holy God? Nakuha nyo? Kung ikaw galit sa mga masasamang tao, how much more si Lord na perfect, matuwid, at banal na Diyos. Mas lalong galit siya, di ba? Amen? Before our union with Christ, bago tayo nakipag-isa kay Kristo, kapatid, lahat tayo makasalanan. All we are sinners and under the omnipotent wrath of God. Amen. Sinong sumasang-ayon doon? Apart from God's grace that was revealed in Jesus Christ, our Lord, the only left for me and for you is the wrath of God. Hiwalay kay Kristo nung hindi pa tayo nakikipag-isa kay Kristo. Ang karapat dapat na matanggap mo, Brad Garby, Brad Errol, Brad Erwin, Brad Ranel, Brad Christopher, ay walang iba kundi ang puot ng Diyos pagkat sa ating rebelyon at pagkakasala sa Kanya. Ang Kanya, sana maintindihan to ng mga nakakapakinig. What is the gospel is all about. Amen. Ano sabi sa Psalms 5 verse 5? Mga awit 5 versikulo 5. The arrogant cannot stand in your presence. You hate all who do wrong. Amen. Mga kapatid, sino naniniwalang God hates the sin and loves the sinner? Sige nga, tas kamay. Di ba? Familiar sa atin, Padre Ranel? God loves the sinner and hates the sin. Tama? Mahal ng Diyos yung makasalanan, ang hindi mahal ng Diyos yung kasalanan. Tama? Mali! Sinong mapupunta sa impyerno? Yung kasalanan o yung makasalanan? Ang makasalanan. Oh, di ba? So mali yung panluloko ng mundo that God loves the sinner and hates the sin. Ano sinasabi ng salita ng Diyos? Psalms 5 verse 5. The arrogant cannot stand in your presence. You hate all who do wrong. O, saan yung God hates the sin and loves the sinner? You hate all who do wrong. Galit ang Diyos sa mga gumagawa ng kasamaan ng kasalanan. Psalms 11 verse 5. The Lord examines the righteous, but the wicked, those who love violence, He hates with passion. Wow. Hindi lang He hates, nilagyan pa with passion. Siya'y lubos na namumuhi sa mga taong masasama. At nung wala ka pa kay Kristo, kinamumuhian ka ng Diyos, kapatid. Amen. God hates the sinner. Yun yung tama. Yun yung totoo. Kaya yung tao ngayon, mayroong lisensya. God loves the sinner. God hates the sin. O, di ba? Di ba? Ayan ang panluloko ni Satan. O, John 3:16.
Amen? John 3 verse 16. Amen? John 3 verse 16. Sino nakakaalam? Amen? Amen? John 3:16. Sino nakakaalam? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that for those who believes in Him shall not perish, but have eternal life. O Brother Errol, nagkontrahan na yung sinasabi mo. God hates the sinner, sabi mo, Brad Errol. Di ba? Kinamumuhian ng Diyos ang makakasalanan, ang masasama. Pero sabi mo sa John 3:16, for God so loved the world. Oh, nag-away na. Kapatid, hindi. Pero ang kinahanap mo away sa salita ng Diyos, mag-aaway talaga yun. Amen. Kapatid, eto yon. Turuan ko kayo. I-share ko sa inyo. Para di nag-aaway-away ang salita ng Diyos, pag nabasa mo yung isa, parang nagkukontradik sa isa, huwag mong pag-awayin. I-balance mo. Amen. Sabi sa katabi mo, i-balance mo. Ayun. Yun yung theology. Huwag mong pag-awayin. Mag-aaway talaga yan. Pinag-aaway mo eh. I-balance mo. God hates the sinner. Hindi yan sinabi ni Brad Errol. Sinasabi ng Psalms. Diba? You hate all who do wrong. Pagdating sa John 3:16, for God so loved the world. Eh, yung world, makasalanan eh. Huwag mong pag-awayin. I-balance mo. Do not ignore any verse and make it contradict to each other. Huwag mong pagkontrahin. Amen? We must reconcile it. Paano magsasang-ayon? Paano mag-agree yung dalawang verse na to? Sabi sa Psalms, God hates all who do wrong. Pagdating sa John 3:16, for God so loved the world. So huwag mong pag-awayin. I-reconcile natin, mga kapatid. Amen. Amen. Excited ba kayo na ito kung paano ma-reconcile? Amen. Bigyan ko kayo example. Idolatry. Di ba ayaw na ayaw nila yung idolatry? Same-sex marriage. Nations were already cursed because of their foolish hearts. Akala natin, mga kapatid, yung mga babae sa babae, lalaki sa lalaki, kasalanan. Hindi. Kasalanan, pero pala, isa ng sumpa yan ng Diyos. Manifestation of God curse that place. Bakit? Romans 1 verse 21-27. Basahin natin yung Romans 1 verse 21 to 27. Kahit na alam na nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. Sa halip, naghaka-haska sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Silang nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nila ang kalulatian ng Diyos na walang kamatayan. At ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga hayop na gumagapang. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang mga maruruming pagnanasa. Amen? Idolatry, di ba? Imbis na sambahin yung Diyos na walang kamatayan, yung Diyos ng buhay, ang sinamba nila yung mga hayop. Yung mga estatwa. Amen? Ano sa verse sabi sa verse 26? Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Nakita niyo yung sumpa? God allows it. Tinalikuran mo ako. Sinamba mo yung mga Diyos-Diyosan. Imbis na ako, hinayaan ni Lord na mangyari yung mga karumadlumal masamang pagnanasa, kahalayan. Ito na yung, naalala niyo yung preaching ko sa spiritual shipwreck. Ito yung pinakamasakit na nangyari sa isang taong tumalikod sa Diyos. Yung alam mo yung totoo, pero wala ka ng kakayanang gawin to. Ito yung mga kapatid. Amen? Hallelujah. Ano bakit? Hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa.
Worst scenario, mga kapatid. Ang hirap nitong buhay, di ba? Di mo na mapigilan yung kahalayan sa isa't lalaki sa lalaki, babae sa babae. Under curse na pala yung mga lugar na merong ganyan. Verse 27, ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Tumutugma. Last preaching natin, spiritual shipwreck, di ba? They push away the faith. Tinalikuran mo yung katotohanan at niyakap mo yung kasinungalingan. Ang hirap nun. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha. O, hindi lang mga estatwa, kapatid. Akala natin okay na okay dito sa mundong ito. Tawagan idol. Kapatid, kung Kristiyano ka, huwag mong gagawin yan. Sa basketball, nagpipray ako, tinatawag akong idol, sabi ko, wag. Walang ibang dapat sambahin, si Kristo. Christians, wag na wag kayo magtatawag ang idol. That's idolatry. Nakuha niyo? Ina-idolize ka? No. Dapat ang i-idolize yung gumawa sa'yo. Yung naglalang sa'yo. Tama? Ito nakalagay. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha. We must worship. We must live. Not the creation, but the Creator. Malinaw ba? Na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos na maghahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki. Nangyayari? Patok na patok. Trending ng trending. Lalaki ayaw na sa babae. Gusto sa lalaki. Yung babae naman ayaw na sa lalaki. Sa babae na rin. So curse pala ito, mga kapatid. Under curse. At sa kanilang kapalalaki sila nahumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Kapatid, there is judgment later on. Verse 26, nakita natin, hinayaan, God allows it. Yan gusto mo. Sige. Alam niyo, mga kapatid, magtatanong kayo, bakit hanggang ngayon wala pang parusa? But still, God will continue His plan of redemption to save people because of His mercy and grace. Ba't sasabihin natin, ang tagal naman itong mamatay sa mangda mo? Kapatid, patuloy pa rin ang paggawa ng Diyos para maisalba sa pamamagitan ng grasya at habag ang mga tao. 10 years ago, kung humatol lang Diyos, si Brad Errol, impyerno, kapatid. Ako niyo, every day is a grace. 10 years ago, kung humatol si Lord, saan ka? O, di ba? Ang daling kwentada, di ba? Di ba, Brother Robert? 15 years ago, Brother Robert. Nakikinig si Brad Robert. Praise God. Kung humatol si Lord, 15 years ago, saan ka, Brad Robert? Impyerno, langit. Kita niya? Nakita niya yung grasya ng Diyos? How about Brad Donel? 20 years ago, kung humatol si Lord, saan ka? Ganon kabuti at mahabagin ng Diyos. Palakpakan nga natin si Lord. Amen? Praise God. Pero may katapusan yun, kapatid. Yung grace period, may katapusan. Kahit sa bayad sa bahay, may katapusan, tama? Grace period. Kahit yung cancel na visa, ilan yung grace period? 1 month. Yung grace ni Lord, may katapusan rin yan. Ang katapusan ng grace ni Lord is on that judgment day wherein there will be gnashing, amen, of death. Amen? Kapatid, balikan natin si Hitler. Mamaya mag-research kayo kay Hitler, ha? Adolf Hitler. Amen. Kung hayaan lang ang kasama ng tao, in a moment or a short period of time, ubos tayo. Sinong naniniwala? Bigyan ko yung example. Hallelujah. 6 million yun, ha, Jews? Isang Hitler. Ito, isa pang example.
Naalala nyo yung Second World War? World War II? Kung saan apektado yung Pilipinas? Amen? Sinakop ng Hapon, yung Amerika, nadama yung Pilipinas. Di ba? Bumalik yung Hapon, sabi ni MacArthur, I shall return. Kaya meron tayo dun MacArthur doon sa Palo Leyte, di ba? Pagbalik ni MacArthur, nagapi yung mga Hapones. Amen. Nanalo ulit yung mga Americans sa Japanese. World War II. Bilang vengeance, bilang gante. Anong nangyari? On August 6, 1945. Amen. America launches atomic bomb in Hiroshima. Sino nakakalala? How many thousands of people? 129,000 of people. Amen? Ang namatay nung nag-launch yung Amerika sa Hiroshima ng atomic bomb. After 3 days, August 9, 1945, nag-launch again yung Amerika ng atomic bomb sa Nagasaki. Sino nakakaalala? 226,000 people died on that day. Kapatid, nakita nyo? Kung hahayaan lang ni Lord yung masasamang tao na gawin to, isang oras, isang araw, ubos ang lahi ng tao sa mundo. Tama? Pero mga kapatid, hallelujah, praise the Lord. Because of God's grace, God is the one restraining this not to happen. Ang pumipigil para hindi ito mangyari ay ang grasya at habag ng Diyos. Kung hayaan ni Lord ngayon ng lahat ng bansa na may nuclear weapon, magsabayan na, maglaban-laban na, tapos tayo mga kapatid. But because of God's grace, restraining grace, hallelujah. Here we are right now, mga kapatid, is still serving our Lord Jesus Christ. Palakpakan natin sila. Amen, hallelujah. Mga kapatid, but there will come a time that this mercy of God will end and the righteous judgment of God will prevail on that day. The righteous judgment day, mga kapatid. Amen. Tapos na yung grace period. Andyan yan sa Book of Revelation. Romans 2 verse 5 to 8. Romans 2 verse 5 to 8. Ngunit sa katigasan na yung ulo at di pagsisisi, lalo mong pinapabigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na yon. Yun yung judgment day. Kung kailan hihayag ang puot at makatwirang paghatol ng Diyos. Sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naayon sa kanilang mga ginawa. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong patuloy na gumagawa ng mabuti, naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kasamaan. Kapatid, asan ka dyan? Dalawa lang lagi, kapatid, ang sinasabi ni Pater. Walang neutral. Walang neutral. Mga kapatid. Amen? Hallelujah. Hallelujah. That's why, mga kapatid, you can see yung mga binago ni Lord na ex-convicts. Amen? Sino yung mga binago ni Lord na ex-convicts? Yung nakakilala? Grepor Belheka. Butch Belheka, di ba? Marami. Bingbong Crisologo. Maraming binago sila. Hindi naman yung kaharap niyo Bingbong Crisologo, pero parang ganun na rin. Gustong sunugin ang bahay. Amen. Iniita ko yung live wire. Patid. Mga pushers, nung binago ni Lord, nakita nyo kung gaano sila ka-passionate in sharing the gospel. Yung mga masasama noon na binago ni Lord, makikita mo kung gaano karubdob ang kanilang puso para ipamahagi ang magandang balita. Bakit? Because they already seen the filthiness and wickedness of man. Nakita nila yung kasamaan, yung karumihan ng isang tao pagkat na-experience nila.
Nakuha niyo mga kapatid? Kung lahat Hitler, bawat isa papatay ng 6 million. Nakita niyo mga kapatid? Kung paano magbago si Lord. That is the grace of God. Kaya pag binago ka ni Lord, kapatid, magalak ka. Magpatuloy ka kay Lord. Hallelujah. Dakila ang plano ni Lord sa'yo. Imbis na pumatay ka. Amen. You will share the gospel of Jesus Christ that saves souls. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. So mga kapatid, amen. Sa pagpapatuloy mo sa paglilingkod kay Lord. Amen. Panalo kapatid. Walang lugi sa paglilingkod kay Lord. Amen. Patkat maraming buhay, amen, ang makakakilala kay Jesucristo pagkat binago ka ni Lord at ang kasunod niyan, gagamitin kanya. Amen. Verse 24. Ano sabi sa verse 24? And all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Amen. Lahat daw pinawalang sala sa pamagitan ng grasya sa sino mang nagtitiwala kay Kristo. The moment a person places faith to Jesus Christ, God legally declared him right with Him and right in His sight. Ulitin ko. Nung oras na diniklara mo, nung oras na nilagay mo ang iyong pananampalataya, ang iyong pagtitiwala at sinuko mo ang buhay mo kay Jesucristo, diniklara ng Diyos Ama na ikaw ay malinis at matuwid sa Kanyang paningin. Tandaan mo yan, kapatid. Amen. Malinis ka ngayon, matuwid ka, hindi dahil sa ginagawa mo, kundi dahil sa banal na dugo ni Jesucristo. Hallelujah. God treats him right with Him. This is a good news to us Christians. Yes, all we are sinners. But because of God's grace and mercy, Jesus Christ died for you and for me para maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos Ama. Kapatid, is it a good news to you? Ulitin ko. Is it a good news to you? Pagkat ang tao, ang naturalisa, ay lumayo sa Diyos at masamang masama. Maruming marumi, the depravity of man. Amen. Mga kapatid, dalawa lang ang problema ng tao. Ano yon? Number 1, condemnation because of sin. Diba? Nabasa natin. Dahil sa kasalanan, mayroong hatol. Ang matinding hatol is matuwid. Hindi mo pwedeng baliin. Hindi mo pwedeng itwist, baliktarin. Kung dito sa mundo nababaliktad yung hatol, yung guilty, na-acquit, tapos yung walang kasalanan, yun nakukulong. Pero pagdating ng judgment day, kapatid, matuwid ang hatol. Ang problema, unang problema ng tao, hallelujah, is what? Condemnation because of sin. Pag may kasalanan ka, may kabayaran, kamatayan. For the wages of sin is death. Tama? Pero mga kapatid, hallelujah, sabi sa Romans 8 verse 1, there is no condemnation in Christ. Is it a good news to you, kapatid? Sabi sa Romans 8 verse 1, kaya nga hindi na hatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Jesucristo. He deserves a clap offering. Hallelujah, hallelujah, kapatid. Is it a good news to you? Your first problem that because of sin, there is condemnation, but because of Christ, there is no more condemnation. Pag nakipag-isa ka na kay Jesucristo. This is the essence of Christianity. Ito yung importansya. Ito ang kahalagaan ng pagiging Kristiyano. The central foundational message of God to the world. Amen? There is no condemnation for those who is in Christ Jesus. I can say, I am not condemned. I can say, I am not separated. I can say, I am a friend and not an enemy of God. Amen? Because
Jesus endured it for me. Yun pala yung kahalagahan kung bakit namatay at tiniis ni Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. I am now accepted. I am now a Christian, a child of God, a redeemed child of God, because Jesus endured it for me. How about outside Christ? Paano naman yung nasa labas, yung mga wala pa kay Kristo? Ano yung sinasabi sa John 3, verse 36? Kung merong Romans 8, verse 1, John 3:36 meron din. Lagi kong sinasabi sa inyo, dalawa lang dahil. Walang gitna. John 3:36. Gayon, yun yung kagandahan ng Bible. Amen? Very accurate. Hindi nagkulang. Sufficient yung Word of God. John 3 verse 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ayun, yung side A. Yung kabilang side, ito. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. God's wrath will remain to those who is not in Christ Jesus. Kaya kapatid, huwag kayo manghihinawang i-share si Jesus pagkat napaka-importante pala. Ang taong wala kay Kristo, ang puot at galit ng Lord ay andun pa rin sa Kanya. And it will be revealed, it will be manifested on that judgment day. Malinaw mga kapatid. Yun yung unang problema ng tao. Hatol dahil sa kasalanan. At ang sino yung remedy? Sino yung solusyon? Si Kristo lamang. Amen? Si Kristo lamang. Number 2, problema ng tao. Power of sin. Ito, di tayo makaalpas-alpas. Amen? Makapangyarihan kapatid yung kasalanan. Di tayo makabitaw-bitaw. Pastor, pagtapos na ng pandemic, kapatid, kailan kakasiguro ka kung kailan ito matatapos? Marami ng mata na mata, hindi pa tapos. Pastor, magsisimba ako pag normal lang lahat. Kapatid, marami nang namatay, hindi pa normal. Di ka ba natatakot? Di mo ba naintindihan? Amen? Hallelujah. Power of sin. That the death of Jesus and His resurrection sanctifies us, changes us, breaks the power of sin in our lives. Yung pagkamatay na yun ni Kristo at ang kanyang pagkabuhay ng muli, ang siyang naglilinis sa atin, nagbago sa atin, at tumalo, gumaupi ng kapangyarihan ng kasalanan sa ating mga buhay. Sin is no longer our master. Kung tinanggap mo si Jesucristo, dapat hindi ka na alipin ng pagkakasala. Kapatid, kung hanggang ngayon alipin ka ng pagkakasala, it is a big question mark. Tinanggap mo na nga ba si Jesucristo? There is a newness of life, bagong buhay. The old has gone and the new has come to those who is anyone that is in Christ. Your life now will be an instrument of righteousness. Amen. Yung buhay mo ngayon, nagagamit, nagiging instrumento ng katwiran, ng kabutihan. Kung dati noon madilim na madilim, ikaw ngayon, pag sinalihan mo, nagiging maliwanag ang lahat. Ganon yung buhay Kristiyano, kapatid. Hindi yung nag-aaway, pag sali mo, mas lalong lumala yung away. Hindi. Dapat ang isang Kristiyano, pag sumali sa isang away, hallelujah, naayos. Nagkakabate. Hindi humahaba. Hallelujah. Kapatid, nakita nyo yung dalawang problema ng tao? Ang solusyon iisa. Sino? Kristo. Hallelujah. Palakpakan natin sila. Maraming hinahanap na solusyon yung mundo. Iniilagan yung solusyon na napag-aralan natin. Si Kristo lang pala. Do you imagine kung lahat ng tao Kristiyano? Do you, Brother Ervin?
Lahat ngayon nag-worship kay Lord. Praise God. Amen. Christ is saying, hallelujah, there is always room in me. Come, trust me, enter. I will be your life. I will be your righteousness, your pardon, because I have been your condemnation. Anong gusto mong sabihin, Brother Errol? Kapatid, you can come, you can enter. Amen. Si Kristo ang magiging buhay mo. Bakit? Siya yung naging hatol mo. Aray. Yung hatol na dapat para sa iyo at para sa akin kamatayan, si Kristo ang sumalo noon, kapatid. Amen? Romans 6 verse 22 to 23. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin ng Diyos, ang natamo niyo isang buhay na banal at ang ibinubunga nito'y buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayan ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Excuse me. Today, God is revealing to us our deepest need. And no other remedy but only Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Ang kailangan na kailangan pala ng tao, Brother Ranel. Sino? Si Kristo. Pagkat walang ibang solusyon sa problema ng tao, kundi si Kristo. Magandang hapon dyan sa'yo, Brother Ronald. Amen. So napag-aralan natin, dalawang problema ng tao, hatol dahil sa kasalanan. Amen. Kapangyarihan ng kasalanan na naghahari sa tao, ang solusyon parehas, si Kristo lamang. Excuse me. Hallelujah. Kapatid, meron akong kakilala, auntie ko. Tinanong ko, bakit? Paano mo nakakasigurong sa langit ka? Sabi sa akin, mabuti naman yung ginagawa ko. Mabait ako. Ay, yung mga kaaway mo, sabi niya, sa impyerno. Kasi siya mabait, yung kaaway hindi. Kita niyo mga kapatid? Pagkakaiba. Pero ang born again Christian, dapat hindi. Amen. Ang born again Christian, ang kasiguraduhan mo. Amen. Napupunta ka sa langit pagkat si Kristo'y namatay para sa iyo. Nako mga kapatid, pinawalang sala ka, inareglo ka ni Lord. Amen? Kung 99.9% nakadepende kay Christ, yung 0.001% sa pamamagitan ng sarili mo, kapatid, ang punta mo impyerno pa rin. It must be Christ alone. Solos Christos. Dapat 100% Christ, 000 myself. Nakuha nyo? So that no one can boast, but only Jesus to be glorified. Pagkat kung 0.1% sa'yo, yung iba kay Kristo, para ka nakaka-insulto. Hindi ba enough yung ginawa ni Kristo para mapunta ka sa langit at kailangan yung contribution mo? Nakuha nyo? Amen. Kung kaya, sabi sa verse 25. Ano sabi sa verse 25? God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness because in His forbearance He had left the sins committed beforehand unpunished. God presented Jesus Christ. Yung ibang scholar, sinabi nila, God placarded. Alam niyo yung placarded? Yung galing sa ibang bansa, may sasalubong sa airport, may dalang placard. Ranel Baleda. Ayun. Para madaling mahanap yung susunod, tama? Amen. Ganun kapatid ang dinidisplay dito sa verse 25. God placarded, ito si Yesu Kristo. Wala nang ibang remedyo kundi si Kristo. God presented, God displayed. Amen.
Anong gustong sabihin? Sabi ni Lord, attention world, attention! Is it only Christ? Only Christ is the remedy for the sin problem of this world. Gusto ni Lord bigyan tayo ng atensyon. Ito, si Kristo, wala nang iba. Bakit? Pwede namang i-crucify, patayin si Kristo sa remote area, yung hindi sikat na bayan, tama? Yung liblib na lugar. Bakit andun pa sa Israel? Andun pa sa bundok ng Golgotha kung saan na sentro ng religious activities. Amen? Naisip niyo ba yon? Pwede naman ipako si Kristo dun sa liblib na lugar, di ba? Sa hindi kilalang bansa. Bakit sa Israel pa? At andun pa sa bundok. God wants to tell the world that no one can save humanity but only through Jesus. Not even a single works or fulfillment of the law. Apart from Christ is death. But in Christ, there is eternal life. Ang sinasabi ng Diyos Ama, mundo, amen, makinig kayo. Walang ibang solusyon. Walang ibang remedyo para maligtas ang tao kundi sa pamamagitan ni Jesucristo lamang. Yung wala sa Kanya, kamatayan. Yung nakipag-isa sa Kanya, buhay na walang hanggan. Sana kapatid naiintindihan niyo. Ang propitiation means sacrifice. Amen. The best term to be used of what Jesus did on the cross. Sacrifice. Siya yung nagsakripisyo para sa'yo. Siya yung naging handog para sa'yo. From Genesis to Revelation, makikita mo kapatid, merong isang problema. Anong problema? Pag binasa mo yung Genesis hanggang Revelation, merong problema. If God is just, kung matuwid ang Diyos, hindi siya pwedeng magpatawad. Tama, Brother Ranel? Kung matuwid ang Diyos, pag mali-mali, pag tama, bakit nagpapatawad? How can God be just and the same time forgive wicked men? May problema na naman tayo, Brad Ervin. Sabi kanina ni Brad Aaron, sabi ng salita ng Diyos, ang Diyos ay matuwid, righteous. Paano mo magagawa ang Diyos? Paano mo marereconcile na naman ngayon na ang Diyos at may matuwid and at the same time, nagpapatawad ng mga masasamang tao? Amen. Sabi sa Exodus 34 verse 6, naalala niyo nung dumaan sa harapan si Lord, sa harapan ni Moses sa Mount Sinai. Likod lang ni Lord ang nakita ni Moses. Exodus 34 verse 6 to 7. Nagpakilala si Lord. Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Ayun. Dito natin nakikilala ang ating Diyos. Mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. O yun, kanina napag-aralan natin. Kung nagalit si Lord 10 years ago, si Brother Errol, impyerno. Tama, Brother Ronel? Sabi ni Lord, hallelujah, hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tapat ba sa'yo? Si Lord, Brother Gardy. Tapat na tapat. Kahit di tayo tapat, tapat pa rin si Lord. Tinutupad ko ang aking mga pangako, maging sa libo-libo at patuloy kong pinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. O yun, nagpapatawad si Lord. Pero ito, wag nating kakalimutan. Ngunit, hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng Ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. I will not let the sin unpunished. Pagkasalanan, kailangan parusahan. Hanggang saan daw? 3 at 4 na salinlahi. 4 generations.
O Brother Errol, hanggang 4th lang pala. Ang 4th is, anong tawag doon? Apo sa tuhod. Amen? Apo sa tuhod. Apo ni Dasa. Amen? O tapos na doon. Anong tapos? Mula doon sa apo ni Dasa, may kasalanan na naman. Di ba? Nakuha niyo mga kapatid. 4th generation, apo ni Dasa. Hindi matatapos yung curse ni Lord. Bakit? Mula sa apo ni Dasa, may kasalanan naman. Nakuha niyo? So yung kasalanan ng tao, kailangan bayaran. Sabi mo sa katabi mo, kailangan may mamatay. Amen? Nakuha niyo? Kasi sinabi ni Lord, pag sinabi niya. Proverbs 17:15, ang umahatol sa walang kasalanan at ang umaayon sa kasamaan, kay Yahweh ay kapwa kasuklam-suklam. Amen. Sabi ni Lord, ayaw niya ng unrighteous judge. Ayaw niya ng corrupt na judge. Dapat ang hinahatulan niyo may kasalanan. Romans 4:7. Ito matindi. Blessed are those whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. O sabi mo, Brother Errol, sabi ni Lord, hatulan yung kasalanan, yung makasalanan. Pagdating sa Romans 4:7, nag-aaway na naman. Blessed are those whose transgressions are forgiven. Mapalad daw ang mga taong pinatawad ng kasalanan at hindi na dumaan sa pagsasalangsang. Whose sins are covered. O paano na natin yun? Yung napag-aralan natin kanina, we will reconcile this again. Amen? Yung kasalanan dapat hatulan. At mapalad ang taong pinatawad na. Kung merong hukom, judge, Brother Gardy, sa bayan nyo. Amen? Alam na alam mong guilty ng rape. Tapos yung hatol ng hukom, acquitted. O anong tawag mo sa hukom na yon? Nasuhulan, tama? Amen. Corrupt. Ito yung sinasabi sa Romans 4:7. Blessed are those whose transgressions are forgiven. Hindi lang pinatawad. Whose sins are covered. Alam mo yung covered? Natakpan. Walang kasalanan. Mas matindi, di ba? Iba yung pinatawad, iba yung covered. Yung covered, itinago as if wala. Yung pinatawad, inaccept na nagkasala, pinatawad. Pero yung covered, as in wala. Hallelujah. How does God cover sin? Paano pinagtakpan ni Lord ang kasalanan mo, Bro Ervin? Paano pinagtakpan ni Lord ang kasalanan ni Brother Errol? Andito sa harap nyo ngayon, nagpa-preach ng gospel of Jesus Christ. Bigla na lang? Okay na? Preach na tayo? O sige, mag-preach ka na dyan, Errol. Tinakpan ko yung kasalanan mo. Quits na. Kalimutan mo na yun. Ganun ba? How can be God truly be just? Paano mo masasabing matuwid talaga ang Diyos, pero nagpapatawad ng mga masamang tao, katulad ng sa harapan niya? Paano niya ginawa to? Matuwid, pero nagpatawad ng masasamang tao. How did He do it? Paano niya ginawa to? He did it in His Son. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang anak na Jesucristo. Lahat ng tao ay dapat mamatay at magdanas ng parusa at puot ng Diyos. Tama? God becomes a man. Yung Diyos naging tao, naging laman. At namuhay perfectly in this world without sin. Who is Jesus Christ. Pumunta siya doon sa cross. He goes to the tree. And on the tree, God the Father imputes to Him all the sins of the world upon His Son. Nung pumunta doon siya sa puno, sa kahoy, sa cross, yung lahat ng kasalanan ng tao ay inilagay kay Jesucristo.
And every sin of God's people that day on Calvary was punished. Isipin mo, lahat ng kasalanan nilagay doon kay Kristo. At ang lahat ng kasalanan na nilagay doon ay pinarusahan. Kaya ganun na lamang, kapatid, ang pinagdaanan ng ating Panginoon at tagapagligtas na Yesu Kristo. Every sin of mine was punished as Christ was abandoned by God and crushed under the wrath of His own Father. Naintindihan na natin ngayon yung gospel of Jesus Christ. Hindi lang pala tayo pinatawad. Hindi lang tayo tinakpan yung ating kasalanan. Inako pa lang lahat ni Kristo at lahat ng kasalanan natin doon pinarusahan sa krus ng Kalbaryo. Kaya yung katawan ni Kristo nagkagutay-gutay. Bakit? God punished the sin of the world under His wrath. Yung full blast of God's wrath. Alam natin na galit si Lord sa masasama. Amen. That satisfies the demands of God's justice. Ngayon, nasatisfy yung hustisya ng Diyos. Matuwid ba yung Diyos? Matuwid. Bakit? Yung kasalanan, naparusahan. Tama? At the same time, napatawad yung may kasalanan. Sinong pwedeng sumingil kay Lord? Sabihin ni Satanas, Diyos, bakit yung Errol na yan nagpipreach ngayon? Di ba masama yan? Madilim buhay niya noon. Ang sagot lang ni Lord sa kanya, Satanas, kasama siya doon. Tingnan mo yung cross ng Kalbaryo kung saan mamatay si Kristo. Kasama si Errol doon na binayaran ni Kristo. Kapatid, kung ikaw yan, amen, kung kinokondem ka pa ngayon ni Satanas, huwag kang magsimba, makasalanan ka. Ba't ka magpipreach? Ba't ka mag-share sa Bible study? Makasalanan ka. Sabihin mo kay Satanas, Satanas, nagkakamali ka. Yung pagkakasalang pinaparatan mo sa akin, inareglo na at binayaran na na Yesu Kristo. Palapakan natin sila. Kapatid, nakita nyo, hindi nag-away-away ang salita ng Diyos, kundi ni-reconcile ni Lord ngayong araw na to. Conclusion, within 3 centuries, under the hands of Roman authorities, apostles, so many disciples, Christians, martyrs of gospel were crucified, di ba? Pagkatapos ni Kristo, 3 century ang dumaan. Amen? Maraming disciples, mga apostles, mga martyrs of the gospel. Anong nangyari? Pinapatay ng mga Roman authorities. Amen? Hinahang patiwarek. Nilalagay sa kumukulong tubig, tama? Pero anong nangyari? They are singing praise because they know the word. Papatay na. Nag-hallelujah pa. The joy in sharing the gospel to die for it. Kapatid, pag naintindihan mo pala yung gospel of Jesus Christ, mahalaga to sa'yo. At kahit it will take your life, masaya ka pa rin tatanggapin ito. Are you ready to share the gospel? Alam niyo mga kapatid, nung nasa Garden of Gethsemane si Jesus Christ, naalala niyo? Yung pawis niya parang dugo na. Ano sabi ni Jesus Christ? He asked God 3 times, Father, if possible, take this cup of suffering away from me. Kat, mamamatay na siya. Pero hindi binigay ni Lord. Amen? Sino nakakaalala ng Passion of the Christ? Amen. Natanong niyo ba sa sarili niyo? Anong relasyon ng kaligtasan mo sa paglatigo kay Kristo ng Romano soldier? Ulitin ko. Kung napanood niyo yung Passion of the Christ, ano yung relasyon sa kaligtasan mo nung si Kristo ay nilalatigo ng Roman soldier? Wala, di ba? Ang relasyon is this. Romans whip yung latigo ng Roman soldier kay Kristo is part of God's wrath. Narinig niyo na ba ito? Hindi pa. Yung latigo ng Roman soldier ay parte, bahagi ng puot ng Diyos. Ayun, may relasyon na.
Tama? Kasi kung latigo lang ng Romano soldier, walang relasyon sa kaligtasan mo. Kanina, ang relasyon is, yung kasalanan dapat parusahan under God's full force of wrath. O paano mo mapapaliwanag, Brother Aaron? Isaiah 53 verse 10. Alam naman natin na yung mangyayari kay Kristo ay nakaprophesy sa Isaiah. Isaiah 53 verse 10, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Kaya naman pala nilalatigo ng Roman soldier si Kristo. Ngayon may relasyon na malinaw na kalooban pala ng Diyos Ama. Pagkat hindi yung kalooban ng Diyos Ama, walang relasyon sa kaligtasan. Sinabi ni Yahweh, Isaiah 53 verse 10, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang laing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya ay may sasagawa ang aking panukala. Palakpakan natin si Lord for this good news. Kapatid, before the world began, they are enjoying abundantly the presence and the love of Jesus Christ and the Father. Naalala niyo? Yung fellowship ng God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Wala pa yung mundo. Amen. They are enjoying the presence of each other. And on that night, sa Garden of Gethsemane, amen, Jesus is starting to experience the abandonment of His Father. Kaya yung pawis niya parang dugo. At nakikiusap siya sa Diyos Ama, kung pwede lang tanggalin mo to sa akin. Pagkat ramdam niya na. Bakit? Ang lahat ng kasalanan ng mundo ay ilalagay sa Kanya. Sipin mo, Brad Ervin, yung kasalanan ng isang tao, iparatang sa'yo. Di ba ang sakit? How much more lahat ng tao? Hindi lang yun. Pati yung parusa noon, ikaw yung tatanggap. Ganun kabigat yung dinaranas ni Jesus Christ nung gabing yun. Before the world began, ang sarap ng pagsasama nila ng God Trinity. Tama? Tapos yung gabing yun, may iwalay ka sa Diyos Ama. Lahat ng kasalanan at parusa ilalagay sa'yo. This is the gospel of Jesus Christ, kapatid. Dapat maintindihan mo. Is it truly a good news to you when you hear the gospel of Jesus Christ? Is it a good news, truly good to you? Baka parang wala lang, parang kwento lang. Hallelujah. Hallelujah. Because of my sin and your sin, He become cursed. Naging sumpa si Kristo. We are so blessed having Him. He died for us. We must live for Him. Church, what a sacrifice of our Lord Savior Jesus Christ. As we enjoy the gift of our salvation, we must share it to others at all cost. Kaya hindi tayo tumitigil kahit may pandemic. Share the Word of God. It must be our goal while living on this earth. It must be our dream that people will know the ultimate sacrifice of our Lord through your life, as God will surely use you. Amen? Dapat ito yung ambition mo. Hindi lahat mine. Live selling, mine. Hindi lahat networking, hindi ka, Lord, bigyan mo ako nito, hindi. Lord, use me to share the gospel of Jesus Christ that saves souls. Huwag kang papayag na wala kang mabahagian. Sabihin sa katabi mo, huwag kang papayag. Amen. Marami nagbahagi sa'yo, pagdating sa'yo, na-stop. Be fair naman. Ang galing mo sa networking, pagdating sa gospel, di mo man lang ma-share Jesus Christ. Amen? Nahihiya ka? Ano yung kakahiya mo dito? Ito nagbago ng buhay mo, nagligtas ng kaluluwa mo, kakahiya mo? O baka hindi mo naman tinatanggap? Kaya kinakahiya mo. Hallelujah. Huwag kang papayag na wala kang mabahagian ng magandang at mabuting balita. And the best time is now. Kapatid, a blessed life without condemnation is worth to share to others. Ang pinagpalang buhay na walang hatol ng kamatayan
Amen. Hallelujah. Ay magandang ibahagi sa iba. Christians, Lord, we ask your anointing, the spirit of boldness to share the good news to others. Now, ito dapat ang ating panalangin. Lord, anoint me. Bigyan me the boldness para ma-share ko si Kristo sa aking mga kakilala. Kapatid, ang pagiging Kristiyano, lagi ko sinasabi sa iyo, dapat laging present. Huwag mong sabihin, I was a Christian. Sabihin mo, I am a Christian. Magkaiba yun. I was a Christian past tense. Ngayon, ano ka? Dapat, I am a Christian. Huwag mong sabihin, I was a child of God. Dapat, I am a child of God. Laging present status. To avoid spiritual shipwreck. Tapos na ako dyan. Si Brad Aaron nagsisimula pa lang. Kapatid, present ang babalikan ni Lord, hindi yung kahapon. Sa mga nakikinig ngayon, kapatid, kung hindi mo pa isinusuko kay Jesus ang iyong buhay, kung hindi mo pa pinagkakatiwala sa Kanya ang iyong sarili, kung hindi mo pa pinapanagpatayanan na siya ay namatay 2021 years ago para sa ikatutubos ng iyong kasalanan and for your eternity. Kapatid, 2 Corinthians 6 verse 2 says, sapagkat sinasabi niya sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Ngayon na ang panahong nararapat, ito na ang araw ng pagliligtas. Sa English, for it says, Amen, in the time of favor, I heard you. In the time of salvation, I helped you. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Hallelujah. Kapatid, kung tinatawag ka ngayon, magala ka. Your time of salvation is now. You cannot pull back the past, nor plant in the future. Your best time, and even your only time you have, is now. Hindi mo pwedeng ibalik yung nakaraan. Hindi ka pwedeng magtanim bukas. Sigurado, ang oras na meron ka ay yung oras mo ngayon. Nakuha niyo mga kapatid. Kapatid, let me end this sermon with this story. Sana meron tayong makuhang kapulutan ng aral. Nagkaroon ng meeting si Satan, pati ang kanyang mga alagad. Patawag si Satan ng meeting. Maraming dumalo, maraming alagad eh. Sana, hindi ka kasali doon sa meeting na yon. Sabi sa katabi mo, pag nagpatawag si Satan ng meeting, wag kang dadalo. kahit may buffet doon, wag. Kapatid. Amen? Ang agenda ng meeting, nung pinatawag na meeting ni Satan is, paano nila kukumbinsin yung mga tao mapunta sa impyerno? Paano nila kukumbinsihin yung tao na i-reject, wag tanggapin ang gospel? Ganun naman talaga yung agenda ni Satan, di ba? To destroy, kill, and to steal. Amen? During the meeting, syempre andyan mga suggestion. Yung unang suggestion, ano yung suggestion nyo para i-reject ng tao yung gospel at huwag manampalataya kay Jesus? Unang suggestion. Sabi nung unang alagad ni Satan, puntahan natin yung mga tao. Sabihin natin, walang Diyos. Matahimik. Tahimik yung lahat. Walang nag-agree. Bakit? Pagkat alam nilang lahat na alam ng tao na mayroong supreme being, di ba? Mayroong nakakataas. Hindi mo sasabi sa taong walang Diyos. Kahit yung mga atheists, there's no such an atheist, kapatid. Alam nilang mayroong Diyos. Amen? Number one na suggestion yung number 2 sa meeting na suggestion. Sabi nila, puntahan natin yung mga tao. Sabihin natin sa kanila, walang impyerno. Walang mangyayaring paghuhukom, paghahatol, pagpaparusa. Kapatid, kung meron kang narinig na ganyan, kapatid, ayun yung agenda sa meeting. Nakarinig ka na bang ganon? Na walang impyerno? May preaching na ganon? Kapatid, yun yung agenda sa meeting.
Yun yung isang suggestion sa meeting na walang impyerno, walang pagpaparusa, walang paghahatol. Hindi yun sinang-ayunan ng mga alagad ni Satan. Bakit? Alam nila na ang mga tao alam na ang kasalanan ay may kabayaran, di ba? Kahit sa science, in every action there is an opposite equal reaction. Hindi mo maluloko yung tao, sabi nung alagad ni Satan. Lahat ng kasalanan may kabayaran, kaya hindi mo masasabi sa kanila na walang impyerno. Walang pagpaparusa, walang paghahatol. So, sabi ni Satan, ituloy na lang natin yung meeting natin later on. Sunod na araw, i-reschedule natin. Bago maghiwalay lahat, merong small voice. Amen. Merong mahinang boses kasi yung last na suggestion nanggagaling dun sa pinakalikod. Ang suggestion, Brad Daniel, ganito. Puntahan natin yung mga tao. Sabihin natin may Diyos, may Kristo, may salvation, at ang salita ng Diyos yung Bible. Galing din ng alagad ni Satan. Puntahan natin yung mga tao, sabihin natin sa kanilang may Diyos, may Yesu Kristo, may pagliligtas. Amen. At yung salita ng Diyos, yung Bible. Pero huwag natin kakalimutang sabihin sa kanila na marami pang panahon para tanggapin yung gospel. Marami pang panahon para isuko yung buhay kay Kristo. Oh, may Diyos, may Kristo, may gospel, may salvation, may Word of God, yung Bible. Pero sabihin natin sa kanila na marami pa silang panahon. Huwag muna nilang tanggapin. Amen? Let them neglect the gospel until it's too late. Hayaan nila na ipagpaliban muna yung gospel hanggang sa huli na ang lahat. At biglang naging maingay yung pagpupulong pagkat lahat nagsang-ayon. Pagkat alam nila na ang taong pinagpapaliban ng paulit-ulit ang paglapit kay Jesucristo, ang siyang taong hindi talaga susuko kay Kristo. Kapatid, baka yan yung rason mo ngayon. Marami pa namang time. Kapatid, yun yung pinagkasunduan dun sa impyerno. Nung concave na yon. Yes, there is a gospel. Yes, there is a God. Yes, there is Jesus. But you have so much time to accept it. Kaya kapatid, yung hindi mo pagsunod ngayon kay Lord, ay makakatulong ba upang mapadali ang iyong pagsunod next year? Ulitin ko. Yung hindi mo pagsunod ngayon, makakatulong ba next year para mapadali ang pagsunod mo sa Kanya? Surely, hindi. Anong gustong sabihin, kapatid? Lagi kong sinasabi sa inyo, kung hirap ka ngayon lumapit kay Lord, mas hirap kang lumapit sa Kanya, magsisi next year. Tama? Hallelujah. Kung kaya't, kapatid, our theme for this month is very clear and very important. Not tomorrow, not next week, not next month, not next year. It is now. If Christ has not died and rose, there had never been a day of salvation. As the Bible says, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Palakpakan natin si Lord. Let us all pray. Father God in heaven, thank you for your power of your word. Salamat, O Diyos, for reminding us, hallelujah, that salvation comes through Christ alone. And the time of acceptance, the accepted time and the time of salvation for each and every one of us is not yesterday, not tomorrow, but now. Father, thank you. Ipuin mo ang puso ng bawat isa na makaparinig ng salitang ito. Na hallelujah, na at the moment you call them, they will respond you correctly. Lord, salamat. Patawarin mo kami sa mga panahong pinagpaliban namin ang paglilingkod at pagsuko ng buhay namin sa aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesucristo. Lord, kung meron pa kaming hindi isinusuko na parte ng buhay namin kay Kristo, turuan mo kami, O Lord, na isuko namin ito ngayon. Pagkat now
is the time of acceptance. Now is the time of salvation. Lord God, thank you. Thank you sa lahat ng ginagawa mo sa buhay ng bawat isa. Lalong-lalo na sa pagpapalalim mo sa amin, sa pagkakakilala sa iyo, sa makabibliang kaparaanan. Lord, thank you for the anointing. Lord, silyuhan mo ito, ang iyong mga salita sa aming mga puso, upang ito'y aming magamit sa paglakad bilang Kristiyano. At ikaw, Yesu Kristo, ang maitaas sa aming mga buhay. Lord, thank you sa lahat ng ginawa mo sa aming mga buhay, sa patuloy mong pagpapagaling, sa pag-iingat sa bawat isa, lalo lang luna sa aming pamilya sa Pilipinas, at sa patuloy mong pagpapala sa aming mga companies, sa aming mga client. Lord, we declare blessing upon blessing. We beg for your mercy and grace in every day of our lives. Protect us, O God, and cover us by the blood of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Punta po tayo sa tithes and offering. Amen po. So, nadadako na po tayo sa tithes and offering. So, alam ko po lahat tayo is blessed. So, ngayon po, panibagong blessing na naman po ito. So, babasahin ko po yung verse natin para sa tithes and offering. So, makibukas po tayo sa Matthew 6, chapter 6, verse 19 to 20. So, basahin ko po. So, 19 is, lay not up for yourselves treasure upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. 20, but lay up for yourselves treasure in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. So, dito po sa verse na to is, ito po yung reminder sa atin ng Panginoon na lahat po ng kayamanan natin dito sa mundo is kumukupas, lahat po is nawawala. So, kapag namatay tayo, hindi po natin ito masasama sa ating libingan o kung saan pa man tayo mapupunta. So, dito rin po, alam din po ng ating Panginoon na kung ano yung nasa puso natin, yung kung gaano po tayo kumbaga parang ang puso natin is alam ng Panginoon kung gaano ka-deceitful. Kumbaga parang nagiging greedy tayo kapag meron tayong ganito, meron tayong kayamanan. So, I'm not saying na masama yung kayamanan o pera, pero ito po yung ginagamit ng ating kaaway para maging maging greedy tayo. So una sa lahat po, kung may blessings tayo or may dumarating tayong blessings, ipagpasalamat po natin sa Panginoon at doon po natin ibigay sa Kanya yung mga nararapat para sa Kanya. So ito po, paano po ba tayo nakakapag-ipon sa ng kayamanan natin sa kalangitan? So, alam po natin lahat na ang isa sa mga requirements natin is yung pagbibigay natin ng ating tithes at mga offering. So, yun po, dito po yung sinasabi natin na makakapag-share tayo ng Word of God. Pero ang isa sa mga requirements natin talaga is makapagbigay ng tithes and offering. Hindi po tayo nag-tithes and offering para mawalan po tayo or mabawasan yung panggastos natin. It's, kung titingnan po natin sa Bible is, nagbibigay tayo ng tithes and offering para magkaroon tayo ng mas marami pa. So, sinasabi po natin nakikita po natin sa Malakay 3:10 na ang durungawan po ng langit ang bubuksan ng Panginoon. Hindi po yung pintuan or kung ano pa. Kung masasabi nga po natin na ang earth is, nung last time na mabasa ko, ang population ng tao is around 7.8 trillion. So, ganun po karami. Yun po yung last na nabasa ko. So, kung yung durungawan ng langit at makikita po
makikita natin na pag tumingala tayo is walang katapusan. So, baka yung durungawan ng langit na mas malaki, baka mas maging mas malaki pa siya sa buong mundo natin ngayon sa planet Earth. So, yun po. So, ito po yung isa sa mga ano natin, kung bakit po kailangan natin magkaroon ng ng tithes and offering para rin po sa mga magamit natin sa ating simbahan. Opo. So, yun po. Itaas po natin yung ating mga tithes and offering. Mag-type ating pong pagpasalamat sa Panginoon. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito na ikaw po ang nanguna sa amin. Ikaw po ang nagbigay sa amin ng karunungan upang mapag-aralan ng iyong salita, mapagbulay-bulay namin, Panginoon. Panginoon, narito po kami upang ibigay ang aming kaloob at handog sa iyo upang magamit sa iyong kaharian, Panginoon. Ikaw po ang magbigay ng karunungan sa lahat ng mga taong umahawak na ito. Ikaw po ang magbigay ng ng blessing sa aming mga kapatiran. Ikaw po ang magbigay po ng kalakasan, Panginoon. I-bless mo po sila sa bawat araw-araw na ginagawa namin, Panginoon. Ikaw po ang tumulong sa lahat ng ginagawa namin. Ikaw po ang manguna at ikaw po maggabay. Maraming po salamat sa iyo sa araw-araw na binibigay niyong blessing, Panginoon. Sa aming paggising, ikaw po ang aming pinasasalamatan. Ikaw po lagi ang maging buong pananampalataya namin ay nasa sa iyo lamang, Panginoon. Ito po ang aming samang dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. So, okay po. So, dito po ang ating mga pastor. Praise God, mga kapatid. Palakpakan natin si Lord. Amen. Matagumpay na worship service today. Taas natin ang ating mga kamay, kapatid, for the benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord keeps His face shine on you and give you peace. Receive anointing upon anointing, blessing upon blessing, healing upon healing. And the blood of Jesus covers us all in every day of our lives. Hallelujah. To our families, to our companies, to our jobs, to our clients. And let the boldness in sharing the word of God be in our hearts. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Pagpalain kayong lahat ni Lord. Amen. Sis Arlene Diaz, magandang hapon dyan sa iyo sa Qatar. Amen. Regard sa aming mga kapatiran sa Qatar. God bless you all. Hallelujah. Hallelujah.